Ito pala ang kwento ng buhay ni Kim Jong-un. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin, ang buhay ni Kim Jong-un ay mula sa pagiging batang mayaman at palihim ang buhay, hanggang sa maging isa sa pinakamakapangyarihan at mahigpit na leader sa mundo. 1983 hanggang 2000. Hindi tiyak ang eksaktong taon ng kanyang kapanganakan. Sinasabi ng North Korea na 1982 siya ipinanganak, pero karamihan ng ibang bansa ay naniniwalang January 8, 1984, siya ang bunsong anak ni at ng kanyang ikatlong asawa. Pag-aaral sa Switzerland. Noong 1993 hanggang 2000, tumira siya sa Switzerland gamit ang ibang pangalan na Pak Yun. Nagpanggap siya na anak ng isang empleyado ng North Korean Embassy. Tahimik at mahiyain daw siya sa school. Mahilig siya sa basketball at idol niya si Michael Jordan. Mahilig din siya sa mga pelikula ni at sa computer games. Namuhay siya ng marangya kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Paghahanda sa pagiging leader 2001 hanggang 2011. Pagbalik niya sa North Korea, nag-aral siya sa Kim Il-sung Military University mula 2002 hanggang 2007. Noong una, ang kuya niyang si ang gustong maging susunod na leader. Pero nawala ang tiwala sa kanya nang mahuli siya sa Japan gamit ang Peking passport para pumunta sa Disneyland. Noong 2010, unang ipinakita si Kim Jong-un sa publiko. Ginawa siyang 4-star general at vice chairman ng Central Military Commission. Tinawag siya ng gobyerno na "brilliant comrade" para simulan ang pagbuo ng kanyang imahe bilang susunod na pinuno. Nang mamatay ang kanyang ama noong Desyembre taong 2011, si Kim Jong-un ang naging bagong leader sa edad na mga 27. Pinalakas niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtanggal at pagpaparusa sa mga kalaban. Pinabilis niya ang paggawa ng nuclear weapons ng North Korea. Noong 2018, nakipagpulong siya sa South Korea at sa dating Pangulo ng US na si Donald Trump. Mula 2024, mas pinatatag niya ang ugnayan sa Russia. Madalas na rin niyang isinasama sa mga pampublikong gawain ang kanyang anak. Sa madaling salita, si Kim Jong-un ay lumaki sa marangyang buhay at nag-aral sa ibang bansa. Pagbalik niya sa North Korea, inihanda siya upang maging pinuno. Nang mamatay ang kanyang ama, siya ang pumalit at naging isa sa pinakamakapangyarihang leader sa mundo ngayon. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!